Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Welcome to Chan FW channel. Ayan guys, good morning. Saan mang panig tayo ng mundo ngayon. So, welcome again to my vlog, Chan FW channel. Nandito po ako ngayon sa Turkey. Mega shoutout po sa lahat ng ating mga OFW friends at sa ating mga kababayan. So guys, ang ating topic lang ngayon, kwentuhan lang tayo bilang mga OFW. Ang isi-share ko lang sa inyo is, syempre, nandito tayo sa ibang bansa. Kailangan natin ng kaibigan. Pero, mag-ingat sa kaibigan chismosa or sa kaibigang marites. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon para po maging maganda ang ating buhay at makaiwas sa gulo. Yes, gulo. Gulo po ang hatid sa atin ng ating mga kaibigang marites. Ayan, kwentuhan lang tayo. Let's watch my video. Tara! So, ayan guys. So, ang pag-uusapan lang natin today, kwentuhan lang tayo sa mga buhay-buhay nating mga FW. So, alam natin na kapag nandito tayo sa abroad, kailangan natin ng kaibigan. Kasi of course, malayo tayo sa ating mga pamilya. Diba? Wala tayong kamag-anak dito. Pwera na lang kung pumunta ka dito na meron ka ng kapatid, meron kang pinsan or mga relatives. So, good for you. Congratulations. Pero karamihan sa atin, pumunta tayo dito, tayong mag-isa lang, nakikipagsapalaran. Diba? So, of course, bilang mga FW, pag nakakita tayo ng Pilipino, parang ang saya-saya natin. Parang alam mo yung ramdam mo na parang nasa Pilipinas ka na kasi nga nasa ibang bansa tayo, 'di ba? So talagang first talaga guys nung nag-abroad ako, sa totoo lang, mahirap kahit alam natin sa totoo lang na ayun, aalis tayo sa bansang Pilipinas, makikipagsapalaran. Alam na natin yung buhay natin na mapapawalay tayo sa ating pamilya. Pero, yung sa isang vlog ko na sinabi ko na we need to be strong kung mag-OFW tayo. Yes, kailangan po natin yan. Pero hindi pa rin may iwasan po na yung pagpupunta ka sa ibang bansa, kailangan mo talaga ng yun, kababayan, friends na magko-comfort sa'yo, makakausap mo. Kasi yun lang po talaga ang isang way na makaka-overcome tayo sa ating homesick, di ba? Remember our vlog last time? Homesick. So, ngayon naman, para makaiwas tayo sa gulo, iwasan natin ang kaibigang marites. Kasi, based on my own experience, guys, talagang na-experience ko talaga to. Alam nyo ba na sa Hong Kong, sabagay hindi ko na-experience sa Hong Kong na makakita na ang gulo-gulo. Pero normal pa rin kasi syempre tao lang tayo. Meron namang nagkaka-misunderstanding ng mga Pilipino, kaibigan. No, it's normal na magka-misunderstanding tayo. Syempre kasi iba-iba tayo ng pananaw sa buhay, iba-iba tayo ng opinyon, iba-iba tayo ng prinsipyo sa buhay. Kung kapatid nga natin or mga magulang natin, hindi nga tayo sa lahat ng oras pareho ng opinyon, pareho ng prinsipyo, pareho ng panindigan, right? Meron talagang pagkakaiba. So, kagaya na rin yan sa pagkakaibigan. So, hindi lahat ng kaibigan mo, kahit best friend mo pa yan, or close na close mo yan, masasabi, magkapareho kayo. So, meron talaga. So, doon na yung papasok yung point na magkaroon ng misunderstanding. Ito yung worst. Dito sa Turkey. Kasi, of course, Turkey. Of course, marami din ako na-experience na misunderstanding sa Hong Kong. Pero hindi ganun kalala. Okay? Hindi ganun kalala. Kasi unang-una, okay lang yun, yung magka-misunderstanding, yung hindi direct sa'yo. Okay? Hindi direct sa atin. Kasi syempre, pwede pa tayong makaiwas nun. Pero pag tayo mismo, halimbawa, sa sarili natin, okay? So, yung kaibigan, direct mo yan. Paano ka makaiwas sa gulo? Direct mo yan, kaibigan mo. Kasi pwede naman tayong umiwas sa gulo yung sa iba na hindi tayo makikisawsaw. Pag may away yung iba,
halimbawa magpo-post yung isa, kahit kakilala mo lang siya, si ano, nag-post ng ganito, tapos tama, kasi ano yan din siya, chismosa din yan siya, parang gano'n. Tama, halimbawa, hindi, may utang din yan sa akin, hindi rin siya nagbayad. So, yung mga ganong senaryo na nag-post, tapos nag-comment ka, at nakisawsaw ka, yung mga ganon. So, kung talagang sawsawera ka, yung sa mga ganon, wala na tayong magagawa dyan. Pero bilang ikaw, personal, kung ayaw mo ng gulo, syempre of course, hindi ka makikisaw-saw sa post ng iba, comment ng comment doon, not unless na talagang kailangan yung opinion mo na yung own experience na magano na hindi makakasira sa iba. Okay? Ang ano kasi natin dito, topic guys, is kaibigan. Paano tayo makakaiwas sa kaibigan na chismosa? Paano tayo makakaiwas sa kaibigan? So, doon na papasok yung makakasira sa friendship nyo. Halimbawa, may kaibigan ka na gano'n, na hindi mo naman alam talaga na naging kaibigan mo lang siya, pero hindi mo alam kung ano yung totoo niyang ugali. Tapos, nagkaroon na ka ng kaibigan na gano'n. So, ang gagawin natin guys, pag gano'n, iwasan na lang talaga natin siya. Kasi, yung mga taong gano'n, medyo mahirap kasi yung may inggit sa katawan. Kasi, pwede ring, halimbawa, close mo na siya, kaibigan mo na siya, kasi kasama mo siya holiday mo. Syempre, kung may sama ka ng loob, for example, sa husband mo, may sama ka ng loob sa wife mo, may sama ka ng loob sa boyfriend mo, na i-share mo ngayon sa kanya kasi kaibigan mo siya. Akala mo naman, mapagkatiwalaan siya. Yung pala, chismosa siya. So, yun guys, iwasan natin yun. Of course, hindi naman natin yan malalaman kung hindi natin mararanasan. So, kung salimbawa naka-share tayo sa kanya ng mga secret natin sa buhay at ngayon pinagkalat niya sa ibang sa ibang mga kaibigan, huwag ka na lang mang-away. Okay? Huwag mo na siyang awayin, huwag ka na magsalita sa kanya ng hindi maganda. The best thing to do is umiwas ka na lang sa kanya. Kasi based on my own experience, hindi na ako lalayo. Yung magkalabasan na ng sama ng loob or magkabistuhan na, yan. So, magkabistuhan na. Meron din akong friend na ganon. Pangyayari sa buhay ko na ayaw ko munang malaman ng iba, parang ganon. So, kasi sa kanya is humingi ako ng advice. So, humingi ako sa kanya ng advice kung ano ba yung pwede kong gawin sa situation na yon. For example, ganon. So, humingi ako sa kanya ng advice. Tapos, siya naman, makita mo naman na parang galing sa puso yung mga advice niya. Tangina, joke. Galing sa puso yung mga advice niya, ganyan-ganyan. Tapos, okay, nakakuha ka na sa kanya ng idea. The next thing naman is nagkaroon ka rin ng problema about sa situation na yon. Advice na naman siya. Okay lang yan, wag mo masyadong seryosohin yan, ganyan talaga ang buhay. Kung hindi pa panahon, it's okay. We can wait, you can wait, parang ganon. So, ikaw naman si Gaga na kaibigan na nag-aakalang faithful yung kaibigan mo, kumbaga, siya, yung pag-a-advise niya sa'yo is galing sa puso, so pasalamat ka naman, ganyan-ganyan. Ang hindi mo alam, na yung palang mga kinikwento mo sa kanya, is sinasabi niya rin sa mga kaibigan niya, at yung mga kaibigan niya naman, is sinasabi na rin sa mga kaibigan niya, at ang nangyari, halos buong barangay nakakaalam na ng yung buhay mo na naikwento mo na lang naman sa kanya dahil kaibigan mo at pinagkakatiwalaan mo siya. Okay. In short, chinismis niya na, minarites niya na ang buhay mo, personal na buhay mo, na kung ano lang naman, kaya mo lang naman na ikwento sa kanya dahil nga humingi ka ng advice, dahil nga akala mo, kaibigan mo siya na hindi chismosa. So, pag nalaman mo na ganun, guys, umiwas ka na lang din. Okay? Kung meron man kayong pinagsamahan, kung
Kung matagal na yung foundation ng friendship ninyo, it's okay. Huwag mo lang siyang awayin kasi lalala lang. Kasi kung nandito tayo sa matinong pag-iisip, halimbawa ako, hindi mo na siya kailangan awayin, magpasalamat ka dahil nalaman mo ang totoo niyang ugali. Okay? Hindi tayo perfect. Ako mismo, sa totoo lang sasabihin ko sa inyo, hindi naman talaga ako perfect na hindi makakwento sa kaibigan, lalo na pag yung nag-open tayo. So, it's normal na minsan nakakapagkwento tayo sa kaibigan natin ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat natin sana ikwento, pero parang in good faith ka naman na nagkwento na parang normal lang, pero yung pala, siya naman, yung isa mo namang kaibigan na pinagkwentuhan mo, naghahanap na lang pala siya ng may masabi kang hindi maganda para pwede niya yung gamitin against you na kaibigan niya. Kasi hindi mawawala. Magkasama po yan. Magkakamag-anak po yan. At mag-best friend at mag-partner po yan. Si Inggit, si Chismosa, at Tribida, at kung ano-ano pang mga negative. Okay? So, yung negative person, anuhin mo na yan. Anuhin mo na. Kumbaga, tingnan mo na yan. Pag yung kaibigan mo, ito yung ma-share ko lang na isa sa mga sign. Pag yung kaibigan mo, nagkwento sa'yo ng buhay ng isa niyong kaibigan, ingat ka dyan. Dahil pag yan ginawa niya sa kaibigan niya at naikwento sa'yo, it means ikaw din ang buhay mo or may senaryong nangyari sa'yo or may hindi naman masyadong bad, pwede niya rin niyang ikwento sa kaibigan niya pag ikaw naman ang wala sa harap niya. Okay? Malinaw? Malinaw tayo? Pag yung kaibigan mo na wala kang naririnig mula sa kanya, puro kwento ng mga kaibigan niya sa labas, sa iba pang barangay o sa ibang bansa, pag nagkita kayo, pag lagi niyang minimension yung mga kaibigan niya sa'yo, wala siyang ibang topic kundi yung mga kaibigan niya, isang palatandaan po yan na pag ikaw naman ang wala at kaharap naman niya ang mga kaibigan niya, ikaw naman po ang kinikwento niya. Okay? So, iwas ka na lang pag ganon ang nangyari. Pag ganon ang ugali ng kaibigan mo. Ayan, thank you for watching my vlog. Sa konting kwentuhan, sana po may napulot tayong aral kung paano natin maiwasan ang ating kaibigan na marites or chismosa. Umiwas po tayo sa gulo. Wag na lang po tayong mangaway. Kung hindi, wag ka na lang magkwento sa kanya nang hindi nang ikaalam mong pwede niyang ikwento sa iba. Okay? So, thank you for watching my vlog and I hope enjoy lang tayo sa buhay and then ingat-ingat and tell my next vlog. May the Lord God bless us all. Bye!